Naging walo sila. Ito yung bihag na kasama ng ating mga ibon. Ayun, bumaba dito. So hindi pa, ay! Ayun, so ginupit yung kanyang pakpak. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magpapakain na sana tayo nung ating mga ibon eh, kaso ayun, so rumuronda pa yung ating mga young bird dahil pinakawalan natin kanina. So ngayon yung ating mga young bird eh, naging 7 sila. So meron silang kasamang isang ibon na siguro ligaw to. Ito yung ating mga young bird oh. So ayan, naging 8 sila. Ayan, so naragdagan sila kanina, isa lang yung kasama nila, ngayon eh, naging 2 na. Ayan. Ito, so 6 yung nandito at yung 2 eh, ito. So bumaba na. Ayan, tingnan natin kung bababa dito yung 2 bisita natin. Yun, so nagkahiwa-hiwalay na sila. Oo, yung 3 eh pumunta na dito. At yung 2 eh, ito. Yan, bumalik yung 3. Dito natin nabangan para makita natin kung bababa dito yung mga bisita nating ibon. 3 na pala yung nandito sa taas ng ating loft. Yung iba ay nandito pa, lumilipad pa sila. Yan, yan sila, nandun sila. Yan, so ito yung mga ibon. Yun, bumaba na yung 5. So 5 na yung nandun sa loft natin at yung iba ay lumilipad pa sila. Nandito pa. So hintayin lang natin bumaba yung isang ibon natin para papasukin na natin yung iba. Yan. So ito yung kasama nilang isaw. So yung ating bihag ito. Meron tayong isang bihag. Ito yung bihag natin. Yung pagka blue bird niya kulay itim. Yung tensil yata yung tawag sa mga ganong kulay, bluebird tensil. Abangan muna natin bumaba dito yung isa pa bago natin papasukin. Yun, mukhang nawala pa yung ating mga ibon. Saan na? So mukhang lumayo pa yung ating mga ibon. Ayun. So yun na, bumaba na yung isa, bali 6 na yung nandito. Wala na yung 2 bihag natin or yung 2 ano natin, yung 2 bisita natin, wala na. Mukhang umuwi na sila or lumayo na sila. Ito yung mga young bird natin na 6. So, yun nga, wala na yung 2 bihag natin kanina na kasama nila ngayon. Papasukin ko na to at yung bihag natin ay mukhang ayun. Dumapo siya dun sa may bubungan dun. So siguro taga dyan yung ibon. So ngayon ang gagawin ko ay papapasukin ko na to ng ating mga young bird dahil oras na para makapagpahinga na yung ating mga young bird. At yung mga bagong pitas natin na young bird ito. Ayun, sarap ng buhay para higa-higa lang dito. Yun, bababa na natin yung ating trapdoor or yung takip ng ating trapdoor. Ayun na, pasok pasok. Yun, pumasok na. Yun. Yun. So meron pa isa dito sa taas. Ayaw pang pumasok. Pasok, pasok. Ayun, 2 pala. Ayun, yung ating bihag oh.
Ito. So, ito yung bihag na kasama ng ating mga ibon. Ayun, bumaba dito. Ayun yung ating bihag. Oh. Ayun yung ating bihag, yung ating bisita. Dumapo dito sa ating loft. Ayun oh. Ayun. Ayan yung ating bihag. So, sakto yung nagpapapasok tayo ng ating mga young bird ngayon eh. Subukan natin siyang papasukin. Tingnan natin kung papasok siya dito sa ating loft. Uy, ang ingay pa naman. Yan, so yung young bird na to ay sa atin yan. Yung bihag natin, saan na? Tingnan natin kung papasok ba yung ating bihag dito sa ating loft para makita natin yung kanyang ring number. Ayun. Ang talino ng ating bihag eh. Saan na? Ayun yung ating bihag oh. Pumapasok agad dito sa loob ng ating loft. Saan na? Ayun, mukhang pumasok na yung ating bihag. Ayun, silipin na. Ayun oh. Ayun yung ating bihag, nandito na agad sa loob. Hindi man tayo nahirapan na papasukin. Ayun. Yung ating bisita, ayan. Feel at home. Hindi man tayo nahirapan sa pagpasok sa kanya. Ayun. Ayun, pumasok agad. Yung ating trapdoor eh nakabukas pa. Yung dalawang young bird natin eh nandito pa sa labas. Pero yung ating bihag, eto na. Ayun. Yun yung bihag natin. So napakatalino nga nung ating bagong bisita. Ayan, so tawag nga pala natin sa mga bihag na ganito eh bisita. Ayan, so may bumisita ulit sa ating loft ito. So napakatalino dahil hindi man niya tayo pinahirapan. So nauna pa siyang pumasok sa dalawang young bird natin. Yung dalawa ayun, nandun pa sa taas. Pero yung ating bisita ayun na oh. Yun, so feel at home. Bah. Wait lang. So yung kanyang ring ay nakakosa. So may napansin tayo dito sa ating bisita. Kanina nung sa kabilang side siya nakatingin. Ayun. Ayan yung kanyang ring. Ayun oh. Nakakosa yung kanyang ring. At ayan, so mukhang meron tayong umuwing ibon. Ito oh. Kaya pala napakaamo ng ibon. Ayan. Ito. Meron tayong isang umuwing ibon. So buong akala ko ay bihag. Yan yung ibon. So ang akala ko ay bihag. Pero mukhang sa atin tong ibon na to. Dahil yung kanyang ring ay nakakosa. Ito panigurado eh. Ano to? Nilaban natin sa south to. So natin na isa itong ibon na to. Yan, ngayon tignan natin yung kanyang ring number. Tignan natin kung saan natin siya last na naisakay. Yung ibon. Uy. Yan. So ngayon eh. Kaya pala napakaamo ng ibon. Ayun. So mukhang sa atin tong ibon. Yan, ngayon tignan natin yung ring number niya. Yan, mukhang stress yung ating ibon. At mukhang payat. Ayun, pinagtutuka-tuka pa. Hoy, napakaamo. Napakaamo. Napakaamo naman. Ang payat ng ating ibon. Ayun. So, napakapayat niya. At wala na siyang sticker. So, panigurado nahuli na to. Yan, tingnan natin dito sa baba kung saan natin siya last na naisakay. So buong akala ko nga kanina eh bihag to. Hey. So ang buong akala kong bihag kanina eh mukhang sa atin pa. Panigurado sa atin to. Dahil dun pa lang sa pagpasok niya kanina, dun sa pagpasok niya dito sa ating loft eh di man niya tayo pinahirapan. Tapos yung kanyang ring number ay nakakosa. Yun oh, kosa. At ito, ipapakita ko yung kanyang ring number. Ito na yung ating ibon. Oh. Ayan. So hindi pa, ay! Ayun. So
ginupit yung kanyang pakpak. Yun. So ginupitan ng pakpak yung ating ibon kaya hindi na to nakauwi. Kaya siguro hindi na to nakauwi dahil ayun nga ginupitan yung kanyang pakpak. Oh. Ito. Ayan. So meron siyang dalawa dito. So siguro pinapatuto tong ibon na to. Yung ibon natin. Ang payat ng ibon. Ayan. Labas yung patalim niya dito. Ay. Ayun. Payat yung ating ibon at ang gaan ng katawan. Tapos yung kanyang pakpak, ayun, nakakaawa naman yung ating ibon. So ito nga pala yung kanyang ring number. Ayan. Yung kanyang ring number ay COSA 2024 2552. Ayan. Ito, linisin lang muna natin para makita natin ng maayos. Ito, COSA 2024 2552. Yun. Eto, nakakaawa talaga yung ating ibon. Ayan, nakakaawa yung naging kalagayan niya dahil pinutulan siya ng pakpak. Ay. Ayan, siguro ano to, sinubukan siguro gawing ano to, gawing flyer or pinapatuto siguro sa kanilang loft or kanilang kulungan. Kaso ngayon yung ating ibon buo na yung ibang parte ng kanyang pakpak. Ayun. So buo na kaya siguro nung pinalipad naalala niya yung loft natin dito kaya eto. So ngayon lang siya nakauwi. Ang payat talaga ng ibon. Kakaawa. At yung kanyang yung balahibo niya ganyan. Pumuputik. Pero ang importante umuwi yung ating ibon. So ngayon kukunin naman natin yung ating listahan para makita natin kung saan ba natin last na naisakay yung ating ibon na to. Panigurado atin na to, ating ibon to. Lagay muna natin dito sa ating loft yung ating umuwing ibon. Yun, wag na natin siyang ihiwalay para hindi na siya masyado may stress. Tsaka yun, mamaya na natin siya ihiwalay. So, mukhang meron pa siyang sakit kaya hiwalay natin mamaya at yung ating mga young bird lumabas. Saan na? Lumipad pa yung ating mga young bird. Yun. Eto. Ngayon naman kukunin na natin yung ating listahan. Alam ko nandito yun Ayun. Ito yung ating listahan. So dito natin nililista yung ating mga ibon. Tara, labas tayo. Dito natin siya tignan. Dito na lang natin tignan yung ating listahan. Saan na ba yun? Saan na yun? Dito. Yun. Eto na. So ito naman yung listahan ng mga ibon natin na huling nilaro dito. Ito yung mga KRP. Dito naman yung ito. Ito yung ating COSA. So yung kanyang ring number 2552. Ayun! Ito yung ating listahan dun sa ibon na umuwi. Ayun. So di ko alam kung tama ba yung pagkakasulat pero ganito tayo maglagay nung or ganito tayo mag sulat nung listahan ng ating mga ibon. Ayan. 2552. Yan, last training. Ito. So sa first lap yung spin niya saktong 700. Ito pala yung ibon natin na nung first lap last seconds na lang. At yung kanyang speed saktong 700. Yan yung kanyang speed nung first lap at nung second lap naman. Ito, so 936. Tapos nung third lap na-cut off na. Tapos nung fourth lap, ayun na. So hindi na siya nakauwi. Yan ang linis nung ating listahan. So pangit nung ating listahan. Yan, so nakita nyo na yung listahan ng ating mga ibon. Yan sila. So dito siya huling naisakay dito sa Bulan Sorsogon. Yan. So na-cut off siya. Yan, 2552. Ayun.
So bago matapos yung araw meron tayong magandang balita o merong magandang nangyari ngayon sa ating loft. Ayun, dahil umuwi yung isang ibon natin galing bulan. After ng ilang buwan ayun. So may nakaalala sa atin. So nakita nga natin yung mga listahan ng ating mga ibon at yung ibon na inaakala nating bihag or bisita. So sa atin pala. So hindi natin ine-expect na meron tayong uuwing ibon ngayong hapon. Kaya medyo nasiyahan tayo. Ayan. Ito na yung ating mga young birds, pumasok na. Gagawin kukunin muna natin tong ating umuwing ibon at ilalagay muna natin dun sa ating stock bird. Ayun. Kaya pala hindi tayo pinahirapan na papasukin siya Sa atin pala to. Yan. Hoy, wag kayo lalabas. Yan, lagay muna natin to dito sa ating stock bird. Hindi natin alam kung babae o lalaki to. Ay, lagay na lang natin dito sa may kak natin. Para meron kasama yung isang kak natin dito. Ayan. Hoy, wag kayong mag-away dyan Ayan. So meron nagbabalik. Ayun, meron tayong nagbabalik na ibon. Oh. So may gusto, mag-PM lang kayo. Ayun. Binara ko agad ng ating ibon Mukhang hen yata ito Yun, binara ko agad. Diyan ka muna. Pansamantala dito muna yung ating umuwing ibon habang kinukondisyon natin yung kanyang katawan. Yun. Ngayon naman ito na. So papasukin na natin tong ibang young bird natin. Kompleto na kaya ito. 2, 4, 5, 6. Ayun na. Kompleto na yung ating mga young bird.